The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when Jesus was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Thinking that Jesus was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When Jesus' parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And Jesus said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But his parents did not understand what he said to them. Jesus went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and people. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam ng mahal na ina kung saan matatagpuan si Jesus. Alam niya kung saan makikita si Jesus. Palagay ko sa mga nanay dito, meron yung tinatawag na kutob tungkol sa anak. Siguro dahil sa ang anak ay galing sa sinapupunan ng ina. Siya ang nagpalaki sa kanyang anak. Kaya nga siguro para sa mga nanay, kapag halimbawa ang anak ay merong sakit na nararamdaman, hindi napapansin ng iba pero mapapansin ng nanay. Kapag ang isang anak ay namumroblema, maring ibang tao sa paligid niya, kahit yung mga kaibigan niya, hindi mapapansin, pero mapapansin ng nanay. Sapagkat iba ang koneksyon ng nanay at anak. Kaya kung titignan natin, pagdating sa ugnayan ng ating mahal na ina at ni Jesus, malakas ang koneksyon, matibay ang ugnayan. Sapagkat ang ating mahal na ina ay hindi lang basta ina. Siya ay isang ina na banal, mabuti, at pinakamabuti. At ganoon din si Jesus. Siya ang Diyos, ang nag-iisang anak ng Diyos, ang napili upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Pinakamabait, pinakabanal. At yung ugnayan na yan ay walang kasing tibay. Kaya nga kung titignan natin, papakinggan natin, babalikan natin ang ating nabasa. Totoo ito'y nangyari sa loob ng isang panahon, isang kwento. Pero ang pinakabuod nito, sinasabi sa atin na alam ng ating mahal na ina, si Jesus. At alam niya kung paano matatagpuan si Jesus.
para sa atin ang mga nandito ngayon, palagay ko madalas nating isipin na si Jesus ay ating kasama at nasa sa ating buhay kapag tayo'y masaya, walang sakit, maganda ang sitwasyon ng pamilya, ang daling sabihin, automatic, salamat sa Diyos, salamat sa iyo, Panginoong Hesus, nasa sa akin ka. Kapag tayo ay maayos sa ating trabaho, o siguro dun sa karera natin sa buhay, napakadaling sabihin, automatic, salamat sa iyo, Panginoong Hesus, sa mga blessing na ito. Nagpapasalamat tayo. At alam natin, at napakadaling makita ni Jesus sa ating buhay. Para bang nandyan siya, harap-harapan lang. Nakikita natin si Jesus. O hindi kaya kapag meron kang pinagdasal at naibigay sa iyo, salamat Jesus. Kitang-kita kita sa aking buhay. Kitang-kita kita kung paano ka kumilos. Ngunit may mga pagkakataon na nawawala din si Jesus sa ating buhay. Kapag siguro nagkaroon tayo ng malubhang karamdaman, ang hirap makita ni Jesus. Ang hirap sabihin, salamat sa iyo, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Dumadaing tayo, umiiyak. At sa kaibuturan ng ating puso, palagay ko ang sinasabi natin, nasan ka, Jesus? Kapag tayo nagkaroon ng problema sa ating pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, o kaya, unti-unti nakikita mo, nagkakawatak-watak ang mga mahal mo sa buhay, anong nasasabi natin? Nasan ka, Jesus? Bakit ka nawawala? Hindi kita makita. At kahit siguro sa anong dami ng dasal natin, o anong dami ng luha natin, wari bang ang mga salita natin ay pumapatak sa tengang hindi nakikinig? Hindi nakikinig ang Diyos. At paulit-ulit nating sinasabi, nasan ka, Jesus? Ngayon ako'y nagdaranas ng hirap at sakit sa buhay. Alam niyo mga kapatid, maaaring dumating yung punto na hindi natin makita si Jesus. Ganun pa man, napakaswerte natin. Napakapalad natin. Tayo mga nandito at nagpunta ngayon sa Manawag. Napakapalad natin, tayo na mga Katoliko, sapagkat nandiyan ang ating mahal na ina. At oras na tayo ay tumawag sa Kanya, sasabihin natin, mahal na ina, hindi ko makita si Jesus sa aking buhay. Tutulungan niya tayo, aakayin niya tayo na makita ang kanyang anak. Aakayin at aakayin tayo ng ating mahal na ina. Sinisigurado ko sa inyo yan, na walang hindi panalangin ang hindi mapapakinggan sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya nga kahit na dumating yung panahon o yung punto na ang hirap makakita, ang hirap makita ng Diyos, hindi natin makita si Jesus sapagkat puno na ng luha ang ating mga mata. Lumapit tayo sa ating mahal na ina at makikita at matatagpuan natin si Jesus. Kahit na sabihin natin na madilim
ang landas na ating tinatahak. Walang ilaw, walang liwanag. Makikita pa rin natin si Jesus. Nandiyan ang ating mahal na ina. Tutulungan tayong matagpuan siya. Kahit nasabihin natin na ang ating buhay, unti-unting nawawala sa ating pagkakakapit. Na para bang, ba't nagkakaganito ang buhay ko? Ang ating mahal na ina, makikita natin at matatagpuan pa rin natin si Jesus. At yung mga kapatid ang tinatawag na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay talagang maipapamalas at maisa sa buhay sa mga panahon na tayo nasa kadiliman. At sa gitna ng kadiliman na yan, nasasabi natin na nandiyan pa rin si Jesus at matatagpuan pa natin si Jesus. At yan mga kapatid, ang ating malaking pagpapala sapagkat kasama natin ang ating mahal na ina. Kasama natin siya, aakayin tayo, tutulungan tayo na matagpuan lagi si Jesus sa mga panahon na ang hirap niyang makita.